Si Fiancé ay walang utang na loob. Pagkatapos siyang bigyan ng bahay na worth of million, nagawa pa niyang ipatulfo ang tumulong sa kanya. Ang rason daw ni Fiancé bakit siya nagpapatulfo dahil gusto na niyang tumigil sa vlog or sa love team dahil binabastos daw siya ng ka-love team niya. Wala akong pinapanigan sa isyong ito, gusto ko lang gumitna. Si Fiancé ay isa sa beneficiary ng Kalingap Rab, isa sa angel ng Kalingap Rab. Tapos gusto niya ipadelete lahat ng video na ginawa sa kanya. Yung mga shoot gusto niya ipa-delete. Yung mga video, yung ginagamit yung muka niya kasi privacy daw niya yon. Dahil sinabi ni Fiancé na gusto niyang ipa-delete lahat ng video na meron yung muka niya, syempre, masasaktan yung gumagawa ng video na yon. Dahil sa pag-video, parang artista na yon. Syempre, for example na lang, ikaw artista ka. Binabayaran ka para umarte or binabayaran ka sa shoot na to, 'di ba? Tapos pag magkaaway kayo ng nag-video sa pwede mo bang ipa-delete? Sample artista ka? Syempre hindi kasi bayad ka nung time na 'yon. Pero kung hindi ka naman bayad ng time na 'yon, pwede mo talagang ipa-delete 'yon. Meron kayong kasunduan ng time na 'yon. Tapos ipapa-delete mo dahil nagkaka-problem. Syempre ang iisipin ng vlogger, kung ipapabawi mo, ibabawiin ko rin yung binigay ko sa'yo. Kasi binabawi mo ito Gusto mo tanggalin yung vlog Unang-una, wala nang kikitain yung vlogger. Doon sa video mo, yung old na video. Wala nang kikitain yon dahil ang pasok lang nakita dito sa YouTube is only 1 month lang. Pag lumagpas na sa 1 month yung video mo sa YouTube, wala na yun. Wala nang papasok na revenue nun. Magkakaroon lang ng revenue yon kung i-re-upload mo. Pero maliit na yung views. Ramdam ko, nagkamali lang si Fiancé sa pagdidesisyon, sa paggamit ng mga words. Kasi sabi niya ipa-delete daw niya lahat ng video Napaka-unfair naman nun sa gumagawa ng video sa'yo, sa nagbablog sa'yo. Kasi nag-effort yung nag-vlog sa'yo Tapos binabayaran ka pa, tapos ipapa-delete mo. Alam mo ba, wala namang problem kung i-delete yun. Walang problem talaga pag i-delete yun. Sobrang bilis lang mag-delete. Tapos wala na rin kikitain yun dahil lagpas na 1 month yun. Pero ito lang, maapektuhan kasi yung YouTube account, maapektuhan kasi yung channel pag mag-delete ng mag-delete ng mag-delete ng mag-delete. Kaya mas okay na hindi i-delete. Kasi napagkasunduan naman yun Tapos, ito pa, kung ang rason mo, kaya ko tumigil sa vlog ng Kalingap dahil binabastos ka ng ka-love team mo, hindi mo kailangan tumigil sa vlog ng Kalingap. Ito yung dapat mong gawin. Sir, ito vlogger, Kuya Rab, Kuya Val, gusto ko, Kuya Rab, Kuya Val, ayaw ko nang mag-vlog dahil dyan sa pamangkin mo dahil binabastos niya ako. Ayaw ko nang mag-love team. At ang sinabi mo, ayaw pumayag ng tatay ni Kalingap Rab or ni Val Santos Matuban na tumigil ka sa pag-vlog. Kasi nga, sayang yung views, sayang yung pagkakasikat, lalaos ka, totoo naman talaga yun. Isipin lang natin, positive yung sinabi niya sa'yo. Huwag natin siya tignan as a negative. Tignan natin siya as positive. Pero may consequence yun dahil nga, binabastos ka na. Totoo yung sinabi niya, magiging laos ka pag hindi ka na makita sa vlog. Tapos, ito yung dapat mong sinabi. Kuya Val, parang ayaw ko nang mag-vlog kasi binabastos ako ng pamangkin mo. Ayaw ko nang mag-love team. Mas okay siguro kung wala na lang akong love team pero magpapatuloy pa rin ako sa vlog. Kasi hindi naman ako sa inyo may problema Dito lang naman sa isa. So hindi ko kayong pwedeng damayin lahat. Hindi ako pwedeng umalis na lang sa vlog na to nang basta-basta na lang dahil meron akong mga nakuha. Hindi kasi pwedeng basta-basta ka na lang aalis, basta-basta ka na lang titigil. Kasi pangit naman yun sa pakiramdam ng tumulong sa'yo. Pagkatapos kang tulungan, basta-basta mo na lang silang bitawan. Hindi naman marami yung nakakagawa ng kasalanan sa'yo Yung sinabi mo nga, super grateful ka dahil marami kang natanggap na tulong, okay yun, okay yun. Isa lang kasi yung may kasalanan sa inyo. Bakit mo kasi dinamay lahat?
Kung ang rason mo, sinabi mo pa ang rason mo, kaya ka tumigil sa vlog kasi binabastos ka ng ka-love team mo. Dun ka may problema, dun ka magreklamo sa kanya, wag sa channel. So gusto sabihin mo sa sa vlogger, sabihin mo kay Kuya Rab, kay Kuya Val na pag ipapatuloy nyo pa rin yung pag-love team sa akin, dun na ako aalis sa vlog. Pero kung ititigil natin yung love team, magstay pa rin ako. Yun yung dapat na sinabi mo dun. Tapos lahat ng bagay, mapag-uusapan yan. Mafi-fix yan pag nag-usap ng maayos. Wala akong pinapanigan sa isyong ito. Gusto ko lang maging clear na kung meron kang problema sa isang tao, huwag mo idamay ang buong grupo. Doon ka lang magreklamo sa iisang tao. At lahat ng sinasabi ko, based lang yon, aking opinion, at sa lahat ng nakuha ko na impormasyon. Dahil yun lang yung alam ko tungkol sa issue na to. Ang natutunan ko sa isyong ito ay huwag basta-basta mag-react, lalo na mag-react ng negative sa lahat ng bagay. Dahil pwede naman tayong mag-react ng positive. Pwede naman tayo mag-think ng positive every negative situation. Kasi nga, kung ano yung iniisip natin, yun yung masasabi natin. Pag ano yung masasabi natin, magre-reflect yon sa ating sarili. Sample na lang, your thoughts becomes your words, and your words becomes your action, and your action becomes to reality. Kung anong sinasabi ng utak natin, syempre, yun yung magiging resulta. Sample na lang kung negative yung pag-iisip natin, negative din yung result. Kasi pag merong pangit na nangyari, tapos ang isip natin negative, magiging pangit talaga yung resulta nun. Yung takbo, magiging pangit. Pero kung mag-isip tayo ng maganda, tapos may pangit na dumating, so isipin mo, paano ko kaya susolusyonan to? Ano kayang magandang gawin sa problema na to? Kasi positive yung pag-iisip mo. Nag-solution ka. Winners create solution and losers create excuses. Hindi naman lahat ng tao kayang i-apply sa sarili yon. Pero, ang tandaan lang natin, always be positive in every negative situation para maging positive rin ang ating result.